Yun, oh. Winner X, oh. Winner X, oh. Alam niyo mga idol, sa bansang Vietnam, wala nang Winner X na available. Yan. Stop production ng Winner X sa bansang Vietnam. Hindi ko lang alam kung doon ang original origin ng Winner X, ha. Pero sa bansang Vietnam, wala nang Winner X. Asing tinanggal na nila sa listahan ng kanilang mga product ang Winner X. Yung Honda Winner X. Alam nyo ba kung bakit? Pinalitan na kasi nila ito ng Winner R. Opo, tama po, narinig ninyo. Yung Winner X na napakagandang pinakaaabang-abangan ng buong mundo. Actually, most vlogged motorcycle in the universe. Pinalta na ng bagong Winner R. Yan. Opo. Mas pinaganda, mas pinamodified, mas pinabagsik nga na Winner. Ito ay ang Winner R. Yan. So, mas maganda kung tutusin kasi yung X kasi for extreme yun eh. Yung R is for racing. Oh, diba? Kaya, mas maganda kung tutusin na ginawa nilang Winner R na si Winner X. Oh, diba? Mas maganda eh. Kaya nga, oh. So, ano mong pinagkaiba ng dalawa? Well, yan ang tatalakayin natin. Oh, Winner X, oh. Tatalakayin natin ngayon dito sa ating Daldalan Portion. Ang daming sinabi, walang nakita motor. So, Winner R. Honda Winner R. Yan. Ito na nga ang bagong motor ni Honda na nasa premium model. Premium lineup para sa 150cc category na underborn model. Underborn motorcycle ni Honda. Yan. So, sa makina neto, the same pa rin, 150cc na double overhead cam, 4 valve, naka-liquid cool, naka-programmable, ano yun? Programmable fuel inject, yung PGMI, yan ni Honda, yun, PGMFI ni Honda, yan. Tapos, 6-speed transmission pa rin, at, yun nga, liquid cool, yan. So, anong major upgrades? Hindi ko lang alam kung yung lumang Winner X ay naka-slipper clutch. Kasi etong bago is naka-assist slipper clutch na ngayon. Yan. May assist na siya. Kung dati slipper clutch lang, ngayon may assist na slipper clutch. Na yan. Tapos binago namin nila yung pinaka crank angle ba tawag dan? Or crank movement, yan. Hindi na siya kagaya dati at binago na nila yan para daw sa more efficiency at saka para mas maganda yung galawan ng piston at saka ng crankshaft yan. Para siguro para to sa power, deliberation of power. Yung kasabaga yung long stroke na hinahabol niya mas ngayon is mas shorter sa circular motion. Yan. Hindi ko lang alam pero yun ang napapansin kong dahilan kung bakit binago nila na yung, ang positioning, ang rotation ng crankshaft at saka ng piston. Sa naging upgrades is nagkaroon na siya ng engine balancer. Yan. Opo, engine balancer. Anong ibig sabihin nun? Na yung makina mo is merong balancer. Di ba yung crankshaft natin is may parang balancer yan. So nilagyan nila ng counter balancer para habang naikot siya is malesen yung vibration ng ating makina. Yan. Kasi baga para mas smoothen yung ikot ng crankshaft. Kaya nilagyan nila ng engine balancer. O, di ba? Ito mga engine balancer, makikita nyo ito doon sa mga Ducati Mono. Yan, na-discuss na natin yan. Yung naka-single piston, yan. Kadalasan kasi sa single piston to nilalagay kasi ang mga single piston kasi malakas ang vibrate niyan. Kasi isa lang ang lalo na yung patulak pataas, yan, malakas ang vibrate niyan. Pero yung mga single piston na pahabalagbag medyo mas slightly mahina ang niya. Pero yung pataas kasi may malakas talaga ang vibrate niyan. Kahit sa lahat naman malakas ang vibrate ng ganong klaseng type ng engine. Yan.
So yan ang mga major upgrade. Slipper clutch, engine balancer, at saka ano pa yung isa? Yung crank positioning. Yan, o, diba? Napakalaking upgrade yan para sa makina, diba? Madami pa itong ano kaya lang hindi ko nagasinong maalala kung ano-ano pa yung mga yan. Pero napakaganda ng makina nito. Mas upgraded engine ni Winner X para kay Winner R. Yan. So pagdating naman sa kanyang suspension, gulong at saka mga kapenuhan is the same pa rin naman Halos the same pa rin naman. Meron pa rin siyang 9080 na gulong sa unahan na tubeless at naka-alloy mugs pa rin. Single disc brake at saka meron to telescopic fork pa rin naman. Hindi pa naman siya inverted. Ganun pa rin naman, kagaya pa rin ng dati. Pagdating naman sa likod, meron tong 120/70 na gulong at tubeless pa rin. Alloy mugs pa din at naka-disc brake pa rin sa likod. Yan. So, may ABS pala to sa unahan lamang. Yan. Pero pagdating sa likod is wala siyang ABS. So, alam ko yung dati wala ding ABS or merong specific variant na may ABS. Yan. Yun ang alam ko dun sa ano. Sa nga pala, wide and sporty types na ang gamit dito Malapat na yung mugs niya para sa banking-bankingan yung ginagawa. Sabaga parang pang sports na talaga yung pang pandiinan na tong Winner R na to pandiinan na. Yan. At saka nga pala, yung kadena nga pala nito, oil seal type yan. Oil seal. Seal type ang tawag nila. Pero ang pagkakaintindi ko, yung O-ring type. Yung may O-ring kada link may O-ring. So, malilesen niya yung vibration, yung kalansingan kasi syempre may goma konti lang yung kalansingan niya. Kaya maganda yung kanyang kadena, to be honest. So pagdating naman sa kanyang mga ilaw at signal light, tail light at headlight at saka panel, eto na. Nabago ang kanyang design ng headlight. Yan. Hindi na siya yung parang air blade. Para na siyang fire blade. Yun. Yan ang bago para sa kanya. Nabago ang kanyang mukha. Napakaangas. Para nga naman fire blade kung tutuusin. Tapos yung kanyang signal light na nandito sa baba. Ano yan yung headlight niya is LED projector headlight yan Tapos yung signal light niya dito sa baba, wow, parang nakasimangot yan. Na LED pa din yan, napakaliit lang. So downside siguro nito is baka hindi mapansin nung nasa harapan ng kanyang signal light kasi baka ma-overpower ng LED projector headlight na yan. Kasi napakaliwanag ng LED headlight projector na yan. Ang liwanag kasi ng projector headlight. Basta projector headlight, maliwanag talaga yan. So baka ma-overpower yung signal light niya sa ditong maliit na to. So pagdating sa likod naman yung taillight halos ganun pa rin naman ang itsura ng taillight niya Medyo lumiit lang ng konti. Parang pumayat ba? Big bike TRK ata yun. Parang lumiit lang ng konti pero halos ganun pa rin naman ang itsura. Then yung signal light niya, halos ganun pa rin. Parang ganyan, Ang signal light niya, parang yung mga common signal light ni Honda na LED signal light niya. Ganun pa rin. At visible na visible yan kasi LED yan Kaya napakaganda pa rin kung tutuusin. So, fuel consumption, well, hindi ko alam kung gaano kalakas to sa gasolina. Pero estimated na natin na nasa around 45 to 55 kilometers per liter to. Magiging malakas to sa gasolina kasi 150cc to Saka sports ang dating nito So asahan nyo na malakas to sa gasolina. Pero naka-fuel inject siya, so may laban pa rin kayo para makapagtipid pa rin kayo. Pero wag tayong umasa na napakababa na napakataas na magiging mile range nito kasi sports type to Bihira naman kasi at saka magdidepende pa rin naman yun sa driving habit nyo. Kung lagi kayo naka full throttle asahan nyo na baka 35 kilometers per liter lang to. Pero kung kayo naman yung mga takbong chill lang baka umabot siya ng 55. Kasi ang ibang motor ngayon is nagre-range na ng mga 50cc. Mga 50cc na motor ngayon is nagre-range na ng 53, 54, 55 ganun
So, bukod sa aking mga nabanggit, meron pa rin siya ng mga iba pang mga magagandang bagay. Kalimbawa, kagaya ng keyless system. Yan. Naka-keyless system pa rin naman yung kanyang mga high-end at saka mga premium model. Naka-keyless pa rin siya. Para nga naman makaiwas ka dun sa gas-gas-gas-gas mo na flarings. Saka yung palawit-lawit mo diyan, yun na may iwasan ng keyless system. Sabi nga nila, pag wala kang susi, wala kang keychain. Pag wala kang keychain, walang palawit-lawit yan. Walang gagasgas sa iyong flarings, so, di ba? So, makinis pa rin ang iyong flarings, so, di ba? Saka makakaiwas naman yun, yung makasabit na ganyan, di ba? Nakakatulong din yun, may safety features din yun, para maiwasan ang pagsabit-sabit. Para maiwasan natin yung aksidente, yung pasabit-sabit na na keychain na yan. So, isa na rin dito. Siguro may ano na rin to ang alam ko, meron to nung kill switch ba tawag doon? Yung nasa paa. Yan, side stand kill switch yan. Alam ko meron siyang ganun side stand kill switch. So, ano naman yun nagiging in general na ngayon sa mga motor ni Honda, mga magagandang motor ni Honda. Nagiging in general na yung side stand kill switch na yan. Halos lahat na, kahit nga yung mga big bike, may ganun nagkakameron na ng ganun. Para nga naman iwas aksidente pa rin yan. Special features yan, ha. So, bukod pa sa ABS sa unahan, dual disc brake, nilagyan yung sleeper clutch, di ba? Napakadaming magagandang bagay ang ginawa nilagay ni Honda dito sa kanilang motor na ito. At saka ito pa halos lahat na ng motor ngayon ginagamit na pang deliver. Di ba? Nakakita ako ng Winner X na ginamit pang deliver Di ba? Yung Raider ginamit pang deliver, yung Sniper ginamit pang deliver, di ba? Yung mga NMAX na yan ginagamit na ngayon yung pang deliver At dahil diyan naisip ni Honda na lagyan ng USB port tong si Winner R nila, di ba? Kasi baka nga naman gamitin pang deliver to Hindi malolobat yan kung walang USB port. Kaya nilagyan ngayon nila na USB charging port. Di ba? Kahit wala kang lagayan dito sa unahan, kahit wala kang lagayan dyan, nilagyan nila ng USB charging port. Di ba? Para nga naman bumili ka ng cellphone holder at mag-navigate ka dun sa iyong cellphone. Di ba? Sayang nga, wala pa atang road sync to kasi yung kanyang panel kasi is LED panel pa rin yan. Napaka-informative ng panel niyan kasi yung panel niyan, nandyan yung mga kailangan mong malaman tungkol sa motor mo. Yung check engine, fuel consumption mo, trip meter, kilometer, range mo, yung ano mo, tawag dito, speedometer, yan, acceleration, yan, nandyan may oras pa nga yan at saka yung mga trip mo, yung mga trip 1, trip 2, trip 3, o kahit anong trip man ang gusto mo is meron yan kaya napakaganda pa rin talaga nito. Yun na nga lang talaga, wala ka lang siyang road sync. Alam ko walang road sync talaga to. Wala siyang road sync kaya wala kang navigation para sa iyong motor. Kaya kailangan mo pa rin ng cellphone holder para sa iyong mapa. Ayan, pag ikaw'y nagdi-deliver. Di ba? Pero napakaganda pa rin. Di ba? Ang ganda pa rin niya para kung tutuusin niya. Di ba? So, ano pa ba mga dinagdag nila? Halos lahat ata nabanggit ko na Diba? Yung maliwanag na headlight, head project. Halos lahat na nabanggit ko na talaga Projector headlight, ABS, sleeper clutch, fuel inject, engine balancer. Diba? New crank setup. Diba? Halos lahat na nabanggit ko na. Yan. So, yan na mga basic information. At saka nga pala, yung mga kulay pala. Yung mga kulay available na ito is kagaya noong sa racing nila. Kasi meron nga itong tatlong variant May pang racing, may pang premium, at saka yung standard. Hindi ko lang alam kung anong kulay ng premium at saka anong standard. Pero yung pang racing is yung parang yung parang racing talaga na kulay na. Yung kulay red,
na mayroong blue sa gilid at mayroong white na lining yan. Yan pa rin yung kanyang kulay. Sa harapan maganda pa rin parang may red pa din tapos may black na ganito sa harapan. Yan. Maganda pa rin ang kanyang kulay. Pero isa pang kulay green. Yan. Hindi ko lang alam kung ito ba yung naka sa premium edition o yung standard. Kasi may kulay na green, gray, black, saka red. Yan. Napakadaming kulay, di ba? Pwede mong pagpilian. Parang maganda nga yung green kasi parang ini-introduce nila yung pagka-green niya. Parang hindi naman siya green na green Hindi din naman siya army green, hindi din naman siya pale green, hindi rin siya leaf green. Ano siya? Parang green na maputla ba? Parang pale, hindi naman pale green na parang ganyong green Green yung parang cabinet. Hindi pa, parang magandang pang food panda yun. Pang grab. Yung green, para kakulay nung mo, Diba? Siguro pang grab yun. Kaya kulay green yun. Kaya naglabas sila na kulay green. Pang grab. Yan. Pagdating naman sa presyohan, ang pagkakaintindi ko sa presyo niya is 130 pesos in conversion from Vietnam money, 'di ba? Papunta sa peso, nasa 130,000 pesos. So malamang sa malamang asahan nyo na mas mahigit pa yan sa 130. Malamang papalo yan ng mga 150, 150, 160. Yan, ganon siya magiging kamahal. So sulit pa ba ang pagbili ng ganon kung sakali man? So yan na, sa palagi ko nasabi ko na lahat. So kailan to darating? Well, wala tayong kasiguraduhan kasi last year lang nilabas ni Honda dito sa Pilipinas yung kanilang Winner X Halos super late introduction na yun super late launching na yun kasi sa ibang bansa talagang patok na siya yung gamit na ika nga sa ibang bansa pero pagdating sa Pilipinas isang taon pa lang. Tapos ngayon mayroon na bago na namang Winner R, di ba? So malamang at sa malamang matatagalan pa to bago ilabas dito kasi ma-overpower ni Winner R si Winner X Kaya malamang sa malamang medyo matatagalan. Pero hopefully sana ilabas nila ito. Kasi yung competitor ni Honda is napakadaming ilalabas. For example na lang si Suzuki. Yan. Dalawang variant ng Raider ang ilalabas ni Suzuki. Diba? Isang yung variant na Pro, Raider Pro at saka Raider Blaze. Yan. ABS version yung Pro at non-ABS yung Blaze. Yan. Magkaiba din ang kanyang itsura kasi sa headlight. Yan. Tapos mga sleeper clutch na rin yun. Raider yun, Raider, alam naman natin, underborn king ang Raider, diba? Kung hindi lalabas ni Honda yan dito, sapaw na naman si Winner X, diba? Talo na naman si Honda pagdating sa racing. Si Kawasaki, di ko lang alam kung tunay na ilalabas ni Kawasaki yung C150 GT. Alam ko C150 GT pangalan nun Alam ko sa kanila yun na ang may gawa sa kanya ang Modenas. Yan. Well, alam naman natin si Baski, Modenas yan, na kay Suzuki, diba? Na kay Kawasaki. So malamang makuha rin nila itong model na ito, diba? Pero wag tayong umasa kasi naalala niyo yung mukhang C1000, yung 180cc na pinapakita dati sa social media na expected ng mga tao is makukuha ni Kawasaki kasi mukhang C1000 pero hindi nila nakuha at napunta tayo kay Monarch. Modenas din yun Hindi ko lang alam kung kay Monarch ba napunta o kay Modenas pa rin. Hindi ko lang alam kung anong nangyari sa kwento noon at ba't hindi nakuha ni Kawasaki yun. Si Yamaha, well, wala pa namang nilalabas si Yamaha kasi nagkalalabas pa lang ni Yamaha ng mga bagong kulay ng sniper nila
di ba? Halos kailan ba naglabas si Yamaha ng Sniper? Parang this year din lang, early this year naglabas ata si Yamaha ng bagong kulay eh. Di ba? Yung parang mga galaxy color, yung kulay blue, yung mga gandang kulay, yung bright color nila, di ba? Parang this year lang nilabas ni Yamaha yan eh. Kaya malamang sa malamang hindi pa maglalabas yan, no? So, yan na. Sana nga ilabas ni Honda and in a affordable price yan. Kasi asahan yun, magiging mahal tong motor na to. Kasi racing DNA na talaga to eh. So baga ano na to eh, cab version ng R1 1000 Fireblade nila eh. Cab version na siya ng Fireblade yan, di ba? Kaya asahan natin. Sana nga. Pero wag natin i-spoiled kasi yung Winner X eh, masyadong na-spoiled. Pero pagdating dito, hindi naman in-accept ng mga tao, di ba? Hindi siya ganun ka naging mabenta eh. Kasi dito nga sa area namin, konti lang nakikita ko na Winner X eh. Pailan-ilan lang. So, sana nga. At saka magiging problema talaga ni Honda is paano nila yung transition from Winner X to Winner R. Yan, paano magiging discounting nila dyan. So, yan na. Yan na ho ang aking masasabi tungkol sa bagong motor ni Honda na Winner R. O, diba? Tapos nakasilip pa tayo dun sa mga possible competitors ni Winner R. Yan. Na manggagaling kay Suzuki, kay Kawasaki, at Yamaha. Wala nga si Yamaha eh, kasi kalalabas din lang ng ano. So, yan na. Hanggang dito na lang ho ang ating daldala na ito. At marami pong salamat pala sa mga nag-subscribe. Yan, nadadagdagan tayo kahit paunti-unti. Sa mga nag-like, share, at saka mga nanonood ng ating videos, marami pong salamat. Yan, na-appreciate ko po kayo lahat. Saka doon sa mga nagko-comment, wow, ang dami yung mga sinasabi. Hindi ko ma-replyan lahat. So, pero, uniutay-utay ko pa rin naman kahit pa paano. Pero ilan lang yung nag-reply. Anyway, yan na nga ho. Hanggang dito na lang ho. At kung nagustuhan nyo ating video, subscribe na. Ika nga. Subscribe na. Huwag nang magdalwa-dalwa pang isip. Mag-subscribe na. Yan. Well, pasensya na po pala at bihira ako makapag-upload kasi yung mga panahon naman nagdaan tag-ulan talaga may bagyo. Ilang bagyo yung nagsunod-sunod na nagdaan Kaya hindi ako makagawa ng videos and nagiging busy na rin tayo sa ating career. Puta pa, may career. Nagiging busy tayo sa trabaho kasi ang scheduling is wala ng time. Halos nag-12 oras na sa trabaho. Kaya kapit lang po tayo. So, yan ho. Hanggang sa muli. Ako po si at nag-iiwan sa inyo ng kasabihan. Mag-ingat sa kalsada nang makaiwas sa disgrasya. Yan. Bye-bye! Salamat po!